eh, nandun na lahat. Plus yun. Ayan. Oh, maganda. Pinaliyan. Ayan ba? Ayan. Inaano ko. Ang halo lang to, harina, baking powder, baking. Good morning, guys. Tayo ay mag-agahan ngayon. Ang agahan ko ay tinapay, rolek. Kailangan ganito yung tinapay, binabalot sa plastic para hindi masira, tumigas. Bumili ako ng peanut butter kahapon. No? Masarap to, itong brand na to. Kaya yung kape ko palalagyan ko ng ano ba yan? Itong honey. Honey yung nilalagay ko sa kape ko eh. Hindi asukal. Halos hindi kami nag-aasukal dito sa bahay yung sa kape. Ang nilalagay ng ng asawa ko sa kape niya is cocoa powder. Mas healthy yun kaysa sa sugar. Kasi sa asukal, yung nilagay mo, madali kang itataba, yung lalaki ang katawan mo, lalaki pang tiyan mo. Kaya, kami, laylo kami. Yan. Tayo ng agahan. Sarap. Sarap na peanut butter. Paborito kong peanut butter eh. Maganda na naman ang araw ngayon. Kahapon, tsaka nung isang araw, ang malamig na malamig. Hindi mo mailabas to. Nag-freeze na naman. Masakit. Ngayon, okay lang. Hindi ko alam kung yung araw na yan temporary lang. Mamaya, gagala ako. Mamaya na tayo magkwentuhan. Ayan, nasa labas ulit tayo, sa baba ng bahay namin. Sabihin ko nang sa baba lang ng bahay namin kasi kapitbahay ko lang tong city na to. Tsaka tram and bus station. Dito, maganda dito. Araw-araw, ang daming kang makasalamuhang mga bago na mga customer ng mall na to. Iba't ibang tao, matanda, lahat. Ayan, maganda rito, malinis. Yung yung basurero nga paupo-upo lang yung hindi basurero, yung tagalinis, street cleaner. Nako, paupo-upo lang, makikita mo sa umaga kapag maaga-aga ako minsan. Dala-dala niya yung walis. Nakaupo lang doon sa parke. Doon sa park, may maliit na park yan eh. Nakaupo lang. Ay nako. Ang ganda na, mga kalahating oras uupo siya, katapos para hindi naman halata, minsan tatayo siya, tapos lilipat ng pwesto, katapos magmumuni-muni sa iba't ibang lugar. Ayun lang, wala siyang mapulot na mga basura eh. Malinis dito. Ayan, sa oras na to, mga 2 or 3 na oras na to, labasa mga student yan galing sa school, katapos nilang mananghalian sa school. Yung mga rito student is half day lang, hindi kagaya sa Asia na hanggang alas 5. Dito half day lang sila, kaya magandang rito. Kung may pera yung mga magulang ninyo, sabihan nyo sila dito kayo mag-aaral sa Europa. Lahat ng Europe dito half day lang. Kahit sa Amerika yata eh. Oo. Maganda. Hindi tad yung anak niyo, hindi hindi masyadong pagod sa school.
Di kagaya ko dyan sa, ano, sa Pilipinas noon. Naku, wala, babangon ka alas 6 media, maliligo pa, maghihintay pa ng jeep. Ayan, noong unang panahon kasi halos walang ano eh, walang motor-motor pa noon sa probinsya eh, sa probinsya ng Pangasinan na kasi. Ayan, mas lalo sa Manila, kapag diyan kayo naninirahan at traffic noong unang panahon kasi wala pang halos motor. Eh maganda rito. Ayan. Ah, punong-puno parati yung tram na yan sa oras na yan. Siksikan yan dyan kasi mga student. Ano yan? Pauwi na ng bahay nila. Dito, lahat ng mga tao rito, connecting area to. Kung saan ang probinsya mo, doon ka. Itong mga tram lang na to, ano lang, biyahe sa kalapit na probinsya, hindi malayuan. Around area lang dito. Sa mga probinsya, liblib ng lugar, walang tram. Sa Czech Republic wala. Mga ano lang doon, mga train. Pwede, stasyon. Tapos maglalakad pauwi na ng bahay. Mga batang ito, kahit na yung mga magulang nila is may sasakyan, mas ginusto pa nilang mag-tram kaysa magpahatid sa nanay nila or tatay nila kasi mas mabilis ang tram na makarating katulad ng anak ko. Nagtra-tram siya papuntang school. May sasakyan kami, kaso nga lang, pag pinaandar mo yung sasakyan, traffic sa umaga, gasolina pa break pa ng ay nako, kakain ng gasolina yan. Ayan. Tsaka, itong tram na to, walang traffic kasi dire-diretso yan. Yung mga kotse or bus, silang hihinto, hindi itong tram na to. Kailangan kapag nandiyan na yung tram, dire-diretso yan. Kaya wala kang late sa school. Every 5 minutes dito dumarating yung tram. Sabi ng asawa ko, yun ang sabi niya. Kung halimbawa nasira yung tram, may substitute kaagad yan. Isang bus. Ayan, malapit lang naman ang school dito. Dito sa araw na sa city na to, lahat nandito na. Nandito ang mga university. Malapit lang dito. Maraming eskwelahan dito. Kaya yung mga binatilyo, mga high school pa yata ang mga yan. Tatangkad ng mga bata rito. Ang cute pa nila kahit maliit man o bata or matanda, ang cute nila. Lalo yung mga dalaga, naku, tsaka yung mga binata, ang pupogi nila, parang mga anghilang mga mukha, napaka-cute nila. Tsaka kahit na hindi sila mag-makeup, naku, dito mo talaga makikita yung natural beauty. Hindi katulad dyan sa Asia. Naku, kasal sa Korea. Popular ang Korean na cosmetic karamihan dyan sa mga artista is nagpapa-surgery. Kahit sa Pilipinas naman. Kahit sa Taiwan din mayroon. Marami rin. Pero dito talaga, makikita mo natural beauty. Ang gaganda nila. Ayan. Sa tinagal-tagal ko na rito, pag nakikita ko mga ganyang kagandahan at kapugihan, parang natural lang sa akin yan, parang normal lang. Pero pag sa Asia yan, may magandang mga ganito na naglalakad, siguro mulagat ang mga mata ninyo. Wow, ang ganda, sabihin ninyo. Ayan o. Ayan sa kabila, yan? Shopping mall din yan, kaso nga lang, shopping mall yan dyan. May fitness din. Dyan ako noon, nag-exercise, nag-enroll ako dyan. Maganda dyan. Fitness, sauna, lahat-lahat na. Whole day. Kung gusto mong whole day nandyan ka, kuminsan nandyan ako whole day. Magmula umaga hanggang hapon, mag-exercise ako katapos maliligo. Maliligo ka talaga dyan. Kung nagtitipid ka sa bahay, kung nag-enroll ka dyan, mura lang ng pag-enroll 1,000 lang naman. 1,200 yata, isang buwan na yun Tapos,
kumpleto na diyan. Mag-sauna ka. Ano pa, may ano pa diyan yung ano bang basta kumpleto rin yan, shower. Tapos may pahingaan naman diyan, ay pwede kang matulog doon sa ano. Nako, maganda diyan, exercise, lahat. Ayan, tingnan yung tram. Sa oras na to, nako, napakaraming tao. Bababa lahat sila, yung mga connecting area. Tapos niyan, maghanap doon sila sa likod, bus station, probinsya to probinsya na. Itong train na to, papuntang Yested na to, yung popular destination dito sa Czech Republic, dito sa Leveres na to, small town. Maraming ano rito, tourist attraction dito sa town na to. Sabi ko, ipropromote ko ulit. Nakamunti ko na makalimutan yung business ko. Kung sino man ang gustong pumunta rito sa Czech Republic, itutur ko kayo dito sa sa maliit na town. Maliit to, pero maganda rito. Malinis. Tapos marami pang magagalahan or tourist attraction dito. Mayroong mga kuiba rin dito, malapit dito. Kasi napasyalan ko na, kaya yun ang tapos may castle din dito. Malapit tayo sa Germany at saka Poland. Nako, maganda. Poland, Germany, 10 minutes lang. Pwede kayo mag-train papuntang Poland at saka Germany. Kaso nga lang, ngayon sa Germany, mahigpit ang pagpasok sa Germany doon sa borders. May maraming pulis na nag-check ng mga sasakyan. Kahit nga kaming mag-asawa, chine-check nila kami kapag nagro-grocery kami sa or pupunta kami doon sa Germany. Pero ang Poland, okay lang, hindi masyadong mahigpit yung Poland borders. Pero yung Germany, kasi hinigpitan nila kasi nung yung mga taga-Syria, may mga Muslim nung giyera noon. Diyan ang tinakbuhan nila sa Germany. Kaya ngayon yata pinapauwi na nila yung mga immigrants. Yung mga illegal immigrants, hinuhuli nila at pinababalik nila sa country nila. Kaya mahigpit sila. Kahit sa airport sa Germany, mahigpit din sila sa airport. Kasi nung umuwi rin ako, na-check na ako ng border dito sa Czech. May mga papilis na ako. Paglapag mo ulit doon sa Germany airport, checking ka ulit. Nako, pagbaba mo ng airport, may mga pulis yan. Double checking ulit. Nako, ipapakita mo lahat yung mga papel-papel mo, documents mo. Ayan, wala kang usot diyan. Ngayon ay mag-baby ka ko ng cake. Ayan na timplado na. Hindi ko na ipakita sa inyo na ito yung sa pinya para mamaya ilalagay ko na lang diyan. Inagay ko to kasi umaahon, ba yun? Tapos ito, ayan, mainit na yung oven. Maganda talaga pag may oven ka sa bahay, kahit na anong iluto mo na eksperimento, sabihin na natin iluto eksperimento, maluluto mo kaagad. Hindi yung hindi bibili ka ng bibili, ngayon mahal pa naman. Siyempre kapag binili mo yun, nandun na lahat, plus yun. Ayan. Maganda. Pinaliyan. Ano ba? Ayan. Inaano ko. Ang halo lang to, harina, baking powder, baking soda, tsaka, yung, ba yan? Gatas na nilalagay ko, tsaka oil. Wow, super! Yung ibang napapanood ko sa YouTube, ang nilalagay nila, tubig. Pangit ang lasa. Ginaya ko yung ginagawa nila, na tubig yung nilalagay ko. Sabi ng asawa ko, hindi raw masarap. Tapos, yung vinegar, yung suka, yung nilalagay, hindi baking soda. Hindi rin masarap pag naluto yung for example, itong chocolate cake or any vanilla cake.
pag naluto ba, kasi naging palpak yun, maasim. Napakaasim. Nako, hindi mo sabi na sa ako, napakasama raw ng lasa. Dito kasi, sila eksperto sa pagtikim-tikim na mga tinapay kasi nalakihan na nila yung pagkain ng mga tinapay at saka cake dito. Kasi yung mga pamilya nila, may kanya-kanyang oven. Kanya-kanya silang luto. Kaya alam nila kapag yung timpla ng tinapay or bake na cake ay pangit ang lasa, alam nila, sanay silang tumikim. Tsaka quality yung mga nila rito, yung mga pagkain nila rito. Hindi kagaya sa isa sa atin yung mga bakery nagtitipid, hinahalo lang nila sa tubig. Kasi sa Asia kasi mahal ang sa atin ang gatas. Dito sa kanila parang tubig lang yung gatas, napakamura. Kaya ayan, ang hinahalo ko sa sa binibig ko ay gatas. Hindi ko na inulit yung nilagyan ko ng tubig nang ginaya ko sa sa YouTube. Tubig at kape at pa yun? At suka, binigat. Naku, napakapangit talaga ng lasa. Kaya kung nagbaby kayo rito sa Europe, think 2 times kapag pamilya nyo ang kakain. Huwag nyo tipiri sa ingredients. Pwede namang hindi ko naisip nung una kasi ginaya ko yung palabas sa YouTube kung paano pagbibig. Tubig, tubig din nilagay ko. Ngayon, sabi ko, mas masarap pag hindi tubig, sabi ko sa isip ko, gatas, kasi mas mura ang gatas dito kaysa tubig. Oo nga pala Sa hindi ko pa nabanggit sa inyo, sa bansang Europa, mas mahal ang tubig kaysa gatas. Ang gatas nila rito na 1 litro, napakamura. Mas mahal pa yun. Para may natutunan. Mas mahal ang tubig kaysa sa gatas dito. Napakamura ng gatas nila dito sa Europe. Yan. Kasi yung gatas minsan dito, napakaliit na botelya, bumibili ako. Ganyan lang. Mga 14 or 15. Yun ang pinakamura, ha? Local pa yun na brand na mineral water. Yung gatas nila, 1 litro, kumisa nag-11, 8 or 9, napakamura. Kaya pala, ngayon ko na pag-isip-isip, kaya pala ayaw uminom ng asawa ko ng tubig na pure. Mas gugustuhin pa niyang gatas kasi mas mura dito sa bansa nila. Ayan, ihalo na natin, Ayan, hindi ko na ipakita sa tubig. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan lang yung pagbibig ko. Natin. Mainit na yung alisin natin to kasi para makuha natin to. Ayan, ganyan lang yan. Yan, ganyan lang yan. Yan. Next time, isi-share ko kung ano mga ingredients ang nilagay ko. Kung ilang kutsarang baking soda, baking powder para gayahin yung pagbibig ko.
kung na kayong gumaya sa iba na tubig. Eh, kaso nga lang, sa Asia, napakamahal ng mga, ano dyan, gatas. Pwede rin tubig, tsaka mantika. Okay lang. Pero sa bansang Europa, kapag dito ka magbibig, gayahin mo na lang yung ano ko, ingredients ko. Ano, gatas, ay ilagay mo, wag tubig. Nako, pag pinakain mo yan sa bisita ng mga European, abiya, pangit ang lasa. Eh, nung sinabi ko sa sawa ko, nung dinala ko siya sa bakery sa Taiwan, pangit daw ng tinapay ng Taiwan. Eh, siguro, nilalagay nila doon mga tubig. Yan, ano natin. Ilagay na natin mainit na eh. Yan. Yan yung, ano, sisya na kayo. Yan. At ano natin, may temperature to. Ilagay na natin ng 30 minutes. Kasi dati, yan ang ano ko, isa na napapalpak ako sa temperature. Kung minsan nilalagay ko 25 minutes, hindi pa luto. Kaya plus, minsan nagpla-plus pa ako ng mga 5 minutes or 10 minutes. Ganyan, kaya 35 minutes natin. Ayan, tutunog na lang yan kapag naluto. Tsaka yung temperature niya, ano lang, mga 180, 170, okay na yan. Huwag masyadong, kasi dati, kaya napapalpak ang bake ko. Kasi tinutudo ko hanggang 250 degree. Kung minsan 200, wala pa rin. Sunog na yung baba, susunog na yung taas. Yung gitna, hindi pa luto. Kaya ngayon, ang ginawa ko, binabaan ko ng temperature, 170, 180. Maluluto yan. Tama lang. Hindi bigla ng pagkaluto. Kasi yung ginagawa ko ay biglaan ang pagkaluto niya. Kaya pala hindi masarap. Kasi binibigla ko yung apoy niya. Kailangan dahan-dahan. Ayan. Ayan, walking camera ko. Pag bibili ako yung camera, ay yung stand niya. Yung uso ngayon na stand. Yung mahaba. Mura lang yata sa Temo. Ayan, bibili ako nun. Mura lang yun. May 200, 300. Kaya bibili ako mamaya. Ayan, hintay natin. Parang nagugutom yung bisita na anak ko. Hindi makatiis. Nagutom. Kaya, nagpaalam sa akin kung pwede raw kumain ng toast bread. Pwede. Toast bread, tsaka Coca-Cola, tsaka itong chocolate. Pinagpili ko sila. Ayan, cheese or butter and honey. Okay na yan. Basta tinapay ang binigay mo sa mga puti. Susunggaban nila yan. Masarap sa kanila yan. Ayan, hintayin natin mamaya yung cake. Ipapakita ko sa inyo. Doon muna tayo sa kwarto ko. Doon tayo magtambay. Yung dalawa ay maingay. Doon dito tayo.